So, ito guys, after ko pakuluan yung sapal ng coconut, ano tawag dito? Basta yung pinag-anahan ng coconut. After ko pakuluan and then tumulo na yung tubig niya ng isang araw. Dito ko naman siya iinitin para naman matuyo siya. Kasi matagal siya matuyo kapag hindi ginamito. And ngayon kasi walang araw dito sa amin. Hindi sumisikat ng maayos yung araw, walang init. So ayan, dito ko siya naluluto. Yan. Para matuyo siya. And extra na din yung nainitan siya ng ganito para lalo siyang ma-sterilize. So guys, ito naman yung ginagawa ko sa fresh rice hull para maging carbonized rice hull. Pero hindi ko siya masyadong lulutuin. Hindi ko siya susunugin. Ayoko kasi sa carbonized rice hull yung sobrang sunog. Yan. Dito ko din siya sinasalang. Yan. Luma na tong kaserola namin. Ito nyo naman. Yan. Dito ako nagluluto ng rice hull para maging carbonized rice hull. Tapos pinahalo-halo ko lang para hindi masunog lahat. Yan. Nakakahoy ako. Yan. Para hindi aksaya sa gas. Kasi pangit din kasi kung lulutuin mo to sa loob ng bahay kasi siya, mausok. Dito ako sa tungko namin. Yan. Nasa probinsya kasi ako. Ayan o. Yan. Tabi lang ng tubuhan. Then yan yung mga kaki ko panluto. Yan. Pag trip ko magluto, ayaw ko sa loob magluto. Dito ako nagluluto kasi mainit sa loob ng bahay. Sa kusina. Dito ako sa tungko sa labas nagluluto. Dito ko niluluto yung mga soil amendments ko para sa mga succulents ko. Yan. Ayan o, kita nyo may nagbablock-block na. So malapit na yan. Basta nag-brown-brown siya. Okay din to para ma-sterilize yung carbonized rice hull if ever may mga nakatirang ants dyan or may itlog ng ants yan. Mamamatay na sila dyan sa init ng apoy. So ayan na guys, luto na yung carbonized rice hull natin. Ayun, hindi ko masyadong sinunog. Pero mainit pa yan. So masusunog pa yung mga nasa ilalim niya. Kaya tuloy-tuloy lang yung paghahalo ko. Yan. Nilagay ko din siya dito sa pinapalamig kong coconut dust. Yan. Pag malamig na yan, pwede na ulit tayong maghalo ng ating soil mix. So yan. Sa ganyang paraan, na-sterilize yung mga panlagay natin sa soil. Yan. Nakastock kasi sila dito sa gilid ng bahay namin, nakasako lang. So, malay nyo, baka may mga eggs ng ants yan. Para ma-prevent ko din yan. So, yan. Lalamigin ko lang sila dyan ng mga isang araw. Then, bukas pwede na tayo ulit maghalo ng ating soil para sa ating mga succulent. So, hi guys, nag-aayos tayo ng mga succulent natin na wala naman silang sakit pero hindi sila ganoon kagandahan. Hindi ito yung best nila ngayon. Best na itsura nila. So ito si Kansu, ayan o. Medyo nahihirapan ako kay Kansu, naglegi si Kansu. Yan. Yan, marami siyang dry leaves kasi nilagay ko siya sa arawan, then na sunburn siya. Ewan ko dito, gusto niya ng maliwanag and matinding sunlight, pero pag nilalagay ko siya sa ROS, nasa sunburn yung leaves niya. Kaya medyo tinitimpla-timpla pa natin kung saan natin ilalagay si Kansu. Pero so far, maganda naman yung roots niya. O ayan, lalagay muna natin siya dun sa ROS area natin na hindi masyadong matagal yung araw. Yan, si Kansu. Nag-aayos kasi ako ng mga succulent ko ngayon na medyo may attitude. So, kunin ko lang yung next plant natin. Ito naman yung next plant natin, si Albocarinata. Ayan o, na siya, nakalbon na siya. Nakalbocarinata na siya. So, akala ko magiging katulad siya ni Topsy-Turvy na mabait alagaan, pero mahirap din siya, hirapan din ako siyang timplahin. Ayan, marami siyang dry leaves. So, ire-repat natin yung mga to. So, ayan, usually yung ginagawa ko sa mga gantong plant ko, nire-repat ko sila sa mas maliit na pot. As in yung ma-underpot sila. Para mas mabilis yung adjustment nila. Then, saka ko sila ililipat sa pot na okay yung size para sa kanila. Ayan, so far okay naman yung roots niya. Ayan. Ayan. Dinidilikan ko naman siya pero ewan ko, mabilis siyang mag-dry leaves. Ayan. Ayan yung second plant natin na hinaayos, si Albocarinata. So guys, ito naman yung next plant natin na i-rescue. Siya si Grim 1. Ayan, nabili ko to on Lush. Pero ngayon, ayan o, ang pangit niya na. Nag-over water yung niya.
yung mga leaves niya. And then, ayan na siya ngayon. Yan, hindi na masyado. Kalbo na siya. Kunti na lang yung ano niya, mga leaves niya, yung mga nasa dulo-dulo na lang. Ipapat din natin siya sa mas maliit na pot para maka-adjust. Yan. Sana maayos ko yung mga succulent natin na nag-iinarte ngayon. Maganda naman yung panahon dito sa amin ngayon. Super hangin. Kaya mabilis din magtuyo yung mga potting mix nila. So, kailangan kong dilig twice a week sa kanila. So, ito na guys yung mga succulent inayos natin. Yan, ito si Albocarinata. Then, sinama ko na din sa kanya si Variegated Pansy. Ito si Grim One. Ito, free to sa akin nung isang seller. Hindi ko alam yung ID. Then, ito na si Kansu. Tinanggal natin yung, tinanggal natin yung ibang leaves niya sa body niya. Yan. And then, ito, free din to sa atin. Hindi ko din alam yung ID niya. Yan. Ganyan yung ginagawa ko sa kanila kapag nahihirapan sila mag-adjust. Inilalagay ko sila sa maliliit na pot, yung mga underpot sila, and then minsan pinagsasama-sama ko. Yan, sa way na yan, makakapag-produce sila ng, mabilis nilang mapupuno ng roots nila yung pot nila, and then after nun, makakapag-produce na din sila ng, hindi na sila mahihirapan mag-produce ng bagong leaf nila. So, ayan, titingnan-tingnan lang natin sila, then didilig-diligan, kasi nga mahangin dito, baka kulang din sila sa tubig. Ayan, ganyan yung ginagawa ko sa kanila lang. Hi guys, so ito update na tayo dun sa ating pinat na mga nag-iinarting succulent. Ito, dito ko muna sila yung nilagay, then mamay. Yan, then bukas pwede ka na silang diligan ng konti. Ayan, ito yung mga succulent na nirapat natin sa mas maliit na pot para makabawi sila at makapag-produce ng mas maraming roots. Ayan. And dito na guys yung mga cuttings natin. Ito yung Purple Delight. Ito mga cuttings ko to sa Variegated Purple Delight. Ayan. Then ito si Purple Haze. Ito si Orange Lover and si Choco Moonstone. Si Peach Snow and this is Super Bomb. Sila yung mga nakakalat dito na cuttings natin. So pinat ko na kasi super dami na nilang roots. Then ito may cuttings ulit tayo ng Cornifilo and then Sedum George. May inano din akong, kalimutan ko yung ID niya. Yan, hanapin ko na lang sa invoice ko. Alam ko naman kung kanino ko siya binili. Post ko na lang dyan sa ating screen. Yan. Gusto ko kasi magpadami nito. Hanging din yan eh. Ayan. Tapos itong hanging na to, if natatandaan nyo, nakahang siya dito. Yan, dyan. Tinanggal ko muna siya kasi super lakas ng hangin dito sa amin. Ewan ko ba kung bakit. Kasi super lakas ng hangin. And then, pag nakita nyo yung mga plants ko dito, dyan sa loob ng rack na yan, super maalikabok. Ayan o, tingnan nyo yung mga itsura ng succulent natin. Ang dudungis. So, pagka nagdilig ako sa kanila, magdidilig ako mamayang gabi para mahugasan sila. Kailangan ko agad silang ipot-pot. Para hindi na sila kapitan ng ng alikabok. And then ito si Green Lantern natin, nagre-red na siya ngayon. Ayan o, ang ganda. Super. Nagre-red na yung mga tips ng leaves niya. Ang dungis nila, ang alikabok. Lalo na guys yung mga mampafarina ko doon. Then inilabas ko na din to sila Lamerae natin para maarawan na siya. Wala pa akong paglalagyan ng iba. Ayan, and ito nga pala, may bago tayo dito sa ating mga plants. Yung green and pink Lactea. Yan. From Milas pa din yan. Yan, nabili ko sila doon. Then ayun si Chimera, hindi ko pa siya mailabas kasi wala pa akong lalagyan sa kanila. Ito yung bago sa natin, sa collection natin. Yan yung grafted na green Lactea at saka si pink Lactea. And then if makikita nyo yan yung mga plants natin dito sa loob ng rack. Super alikabok nila. Oh my god, ayan o, ang alikabok ng mga cream teas natin. If makikita nyo yung mga gitna ng mga rosette nila, super alikabok. So kailangan nilang mag-shower talaga. Pero baka next weekend ko na sila i-shower kasi kaka-shower lang nila nung nakaraan. Kaka-spray ko lang and busog pa naman sila. Baka kasi ma-overwater sila. Tandaan nyo guys, mas madaling makabawi ang underwater kesa overwater.
Kaya huwag nyo sila lagi didiligan. Kasi pag overwater sila, minsan dire-diretso yung pagrarat nila. Kesa pag underwater, pag diniligan nyo sila, iinom lang sila ng iinom kasi super uhaw na sila. So ayan yung mga nasa loob ng rack natin na super dudungis. Ayan. Kasi nga 'di ba, may takip silang net. So yung net na yan, maalikabok yan. So pag humangin, diretso sa loob. Hindi ka naman matanggal yung net kasi nga pupuntahan ng manok yung loob ng ng rack natin kasi akala nila pwede nilang pugaran yung loob na yan. Kakaykayin nila yung mga pots ko hanggang sa magtapunan yung mga sakilan natin. So ayoko naman mangyari yun doon. Kasi nasa loob ng rack na yan, yun yung medyo may mga pricey natin na plants. Then nandito na yung yung latest nating variegated purple delight from CNS Benguet eShop. Ayan, dito ko na siya nilagay para makarecover na siya. Then ito yung mga variegated nating dalaw. Ayan yung super amos nila. So kailangan na nila talagang mag-shower. So ito yung dalawang pops nung variegated purple delight. And I think hindi sila variegated. And then ayun yung update naman sa stem nung isa. Hindi ko pa makita if variegated yan or what. Yan, okay naman sila lahat dito. Ayan, laki pa rin sila. Ito yung kauna-unahan kong Lactea, si White Ghost. Nabili ko to katulad lang din ng dalawang yon. Ganyan lang din kalaki. Hanggang sa lumaki na talaga ng ganon. And then, guys, pakita ko to sa inyo si Blue Cloud. Ayan na-stackan ata ng ng tubig. Ay, wait lang. So, ayan, na-stackan ata siya ng tubig and then naarawan. Ayan, gaganyan yung leaves niya. Hindi ko naman mabunot kasi tawag mo dito, madikit pa yung leaves niya. So, hintayin na lang natin na mag-dry. So, itatago ko din muna to dito sa hindi siya masyadong na aarawan. Dito ko nilalagay yung mga nagre-recover na succulents na ilalim na to. Ayan, so may space na naman tayo dyan. And magkakaroon din yan ng laman. Kasi super dami nating propagation. Ayan, lumalaki na din yung mga pups nung kinat natin na orange lover. Yan. So ito, kinat ko din to. Yung ilang stem ni Peachy Snow. Baka sakaling mag-pops din. Ito naman, hindi ko pa ito makat kasi uhaw pa siya. Hindi pa nagpa-plump yung dahon niya. So, didiligan ko ulit siya mamaya ng marami para mag-plump yung dahon niya. Then, pag plump na siya, pagkabusog na siya, saka natin siya ikakat. Yan. Yan lang naman yung bago dito sa garden natin. Wala namang masyadong pagbabago bukod sa super hangin ngayon. Ayan. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye! Sana i-like nyo yung video na to. Then, abangan nyo yung next video natin. Bye again!